Magandang araw sa inyong lahat. Itong pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral, pinag-aralan natin noong isang linggo ang G at H. Treat the Bible as a personal letter from God. Read it and expectantly as a lover read a lover letter. Yan. Ang salita daw ng Diyos ay basahin natin na parang isang sulat ng isang nagmamahal o isang uri ng love letter. Yun ang pinag-aralan natin sa linggo. Dahil ang Diyos na sumulat niyan ay nagpapakita ng pagmamahal sa tao. Pag tiningnan natin sa Genesis, ipinakita niya yung kanyang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. At pag tiningnan natin yung John 3:16, yung pag-ibig niya sa atin, kaya isang uri ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ang Biblia. Kaya nga ang sinasabi sa Jeremiah chapter 31 verse 3, sabi niyan, "The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee." Yan. Sa panahon ni Jeremiah, naalala niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. "The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love." Kaya pinag-aralan natin nung nakalipas na linggo ay yung tinatawag na kung paano ang scripture ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung letter G ay meron tayong expectation na ito ay isang letter ng pag-ibig. Kaya pag binabasa natin to, titingnan natin paano tayo ba minahal ng Diyos o paano niya ipinakilala ang kanyang sarili at paano yung pagmamahal niya sa tao. Ayan. Kaya nung isang linggo ay pinag-usapan nyo kung ano yung mga talata na maaaring nagbigay ng nakita nyo doon yung pag-ibig ng Diyos. Yung pangalawa naman na pinag-aralan natin ay letter H. Scripture always interprets Scripture. 2 Peter chapter 1 verse 20, always interpret an obscure passage in the light of clear passage. Ang ibig sabihin niyan ay yung tinatawag na context. Kung ano yung context, doon mo dapat maunawaan yung binabasa mo. Hindi ka pa pwedeng magbigay ng sariling interpretation. Dahil ang scripture, pag binigyan mo ng sariling interpretation, pwede kang magkamali. Dahil ang scripture o ang Biblia ay may sarili siyang interpretasyon sa kanyang sarili. Katulad ng sinasabi sa Genesis, nilikha ng Diyos ang langit at lupa at iyan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng 7 days. Kapag iyan ay binigyan mo ng interpretation ng iba, ay ibig sabihin magbabago ang pagkaunawa mo niyan at magiging mali. Katulad ng sinasabi nila na ang 7 days daw ay hindi literal na 7 days, kundi ito'y matagal, yung days daw ay taon, 1,000 years. Kaya nagkakaroon ng process. Mali iyon, sapagkat ang sinabi ng Biblia ay 7 days, doon mo siya interpret base doon sa passage. Kaya kung walang sinasabi ang Biblia ay hindi ka dapat magpaliwanag ng sarili lamang na kapaliwanagan.
Kaya yung dito, yung pinag-aralan natin, yung scripture always interpret scripture. Yung 2 Peter chapter 1 verse 20, always interpret an obscure passage in the light of clear passage. Kailangan maliwanag yung sinasabi ng passage at doon mo siya papaliwanag. Kaya ganyan yung pag-interpret ng Biblia. Nasa letter I na tayo. Patapos na tayo dito sa ating tinatalakay, yung Bible study. Ang ating topic ay yung pagba-Bible study, kung paano ka mag-aaral ng Biblia. Sa letter L na tayo. You must resolve to obey the word of God as you read it and study it. John 15:14. Yan. Ano ba ang dapat natin nagagawin pagka binabasa natin ang Biblia o ang salita ng Diyos? May mga passage sa Bible na dapat talaga natin na susundin. At pagka sinunod natin yan, ito yung sinasabi sa John chapter 15 verse 14. Sabi ito, "Ye are my friend if you do whatsoever I command you." Ayan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ mismo ang nagsasabi nito, ay ye are my friend if you do whatsoever I command you. Okay, titingnan natin. Kapag ka ikaw ay may kaibigan, kapag ka nagsabi yung kaibigan mo, kita tayo dun sa ganitong lugar, napunta ka doon. Kasi yung kaibigan mo, pinagtitiwalaan mo, sinusunod mo yung sinasabi niya. Kaya ang sabi dito sa John chapter 15 verse 14, "Ye are my friend if you do whatsoever I command you." Ibig sabihin, kapag sinusunod mo yung salita ng Diyos, yung Biblia, o yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ay tinuturing ka niya na isang kaibigan. Kaya, punta na tayo dun sa letter J. Sabi ito, "When you cannot understand a scripture, remember you have a pastor who care for you and who delight in teaching the word of God. Call him, listen to him, and then check the scripture to see if what he says is so." Yan. Ito ngayon ang Bible study pag ikaw ay nag-aaral ng Biblia. Kung meron kang hindi naintindihan, itanong mo doon sa mga tao na pwede mong mapagkatiwalaan para may paliwanag sa iyo ang scripture. Tulad niyan, nandiyan si tita nyo, o si papa, o kaya ako, pwede nyo akong i-message kung ano yung hindi nyo naintindihan sa scripture. Para yung mga bagay na hindi nyo naunawaan ay maunawaan nyo base doon sa kapaliwanagan ng scripture. Kasi ang mga nakakaintindi ng scripture, hindi naman yan magpapaliwanag base lang sa kanilang naiisip, kundi base din doon sa sinasabi ng scripture, kung ano ang paliwanag ng scripture ayon doon sa kanyang mga context. Yan. Kaya kung meron kayong hindi naintindihan, pwede nyong i-message, ilagay sa messenger, at iyon ay sasagutin din naman base doon sa scripture para maunawaan nyo kung anong sinasabi. Kasi minsan tayo, hindi pa natin napapag-aralan yung kabuuan ng scripture, kaya hindi natin masyadong maunawaan kung ano yung sinasabi ng iba pang scripture base doon sa talatang yun. Kaya titingnan natin, halimbawa, ang isang talata, pag sinabing context, yung isang chapter o yung whole na halimbawa, Book of John, may isang chapter siya doon. Yung isang talata doon, dapat maunawaan mo kung anong sinasabi doon sa kabuuan ng chapter ng isang talata sa Book of John. Ngayon, doon sa isang chapter naman ng Book of John, dapat maunawaan mo yung sinasabi ng kabuuan ng Book of John doon sa talatang yon, sa buong chapter. Ganon. At hindi lang yon. Kung nabasa mo na yung buong scripture, maiko-connect mo siya sa kabuuan ng scripture, sa kabuuan ng Biblia. Kaya kung siyempre hindi mo pa nababasa ang kabuuan ng Biblia, magtatanong ka sa nakabasa na ng kabuuan ng Biblia. Ganon.
Sa Bible School ay nire-required na mabasa ang buong Biblia sa iyong pag-aaral sa Bible School. Kaya ang lahat ng nag-aaral ng Bible School ay masasabi nila na nabasa nila ang buong Biblia from Genesis to Revelation. Siguro sa akin, ang experience ko, nabasa ko ang buong Biblia from Genesis to Revelation mga 2 times or 3 times ko nang nabasa yan. Ang New Testament siguro mga 5 times mga yan. Nabasa ko na ang whole Testament. New Testament pala. Yan. Sa Old and New, mga 2 times yan, 3 times. Ganyan. Kasi tuloy-tuloy lang yan eh. Lalo pa ngayon, meron ng recording, yung Bible na nagbabasa. I-open ko lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Pagkatapos hanggang sa Revelation, ipindutin ko uli yan mula sa Genesis. Tuloy-tuloy lang siya nagbabasa. And then, makakaunawa ka doon kung ano yung context, yung mga kwento, maintindihan mo yun. Ay, pwede nyong gawin yan na pakinggan yung audio ng Audio Bible from Genesis to Revelation. Kasi, makakatulong yon para ma-interpret mo yung isang passage, yung isang talata, yung isang chapter, o yung isang book ng Bible. Ngayon, ito ang inyong pag-usapan. Bawat isa ay tanungin nyo patungkol dito. Yung sa letter L, you must resolve to obey the word of God as you read it and study it. Yan. Sabi, you must resolve to obey the word of God. Yan. Ang pag-uusapan nyo dyan ay dahil sinasabi ng Panginoong Hesus dyan sa John chapter 15 verse 14. So, ye are my friend if you do whatsoever I command you. Yan. Gaano mo ba nagiging kaibigan ang Diyos? Yan ang tanong natin. Tanungin, pag-usapan nyo bawat isa, paano nyo ba nagiging kaibigan ang Diyos? At sa Bible, ang standard niya ng pagiging kaibigan niya ay yung mga tao na nagbabasa ng Biblia na sumusunod sa kanyang mga utos. Yan. Titingnan natin kung ang iyong pagiging kaibigan sa Diyos ay standard ba ng Biblia. Yan. Okay? Pagka napag-usapan nyo na yan, kung paano paano ka nagiging kaibigan ng Panginoong Hesus sa pagsunod ng salita ng Diyos, o paano mo naiisip na ikaw ay kaibigan ng Diyos. Yan ang itanong nyo sa bawat isa at pag-usap-usapan nyo. Sa ngayon, yan na muna ang ating pag-aaralan, at sa susunod ay lilipat na tayo doon sa panibagong lesson na some teaching on prayer sa next week. Babay na muna sa inyo. At kung may tanong kayo, i-send nyo na lang sa GC natin.